Mukhang mas malakas ka nga kaysa sa inaakala ko. Akala mo ba'y madali akong patubahin? Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, kaya hindi mo ako matatalo. Hindi man, pero magagawan ko yun paraan. Hindi ko lang inaasahan na ang isang aswang na tulad mo ay may tangan ding mutya ng hangin. Nakapagtataka kung paano ko nagkaroon ng mutya, gayong isa kang masamang nilalang. Wala ka na doon. Hindi mo na kailangang malaman pa kung paano napasa kamay ko ang mutyang ito. Ang pagsubo ay isang paraan ng paglilipat ng anting-anting o mutya sa panibagong tagapagmana nito. Ito ay isinasagawa lamang ng magkakamag-anak na siyang pinapasa ng may hawak na mutya sa susunod na tagapagmana. Oras na maipasa na ang mutya o anting-anting sa bagong tagapagmana nito, mamamatay ang dating may hawak ng mutya o anting-anting. At ang anting-anting o mutya na sinubo ng bagong tagapagmana ay tuluyan itong malulusaw sa kanyang katawan at muling lilitaw kapag oras na namang ipasa sa panibagong tagapagmana. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Karine at Sir Froy ng Ang Mandalakbay Channel. Magandang araw din sa mga masugid na tagapakinig na walang sawang sinusuportahan itong Ang Mandalakbay Channel. Ako nga pala, si Rendon Batigas, ang nagmamay-ari ng kakaibang kwento na inyong matutunghayan ngayong araw. Nasa 68 taong gulang na ako ngayon, isang retiradong pulis, kung kaya't kinahihiligan ko na ang makinig sa mga kwentong kababalaghan dito sa channel na ito. At habang sariwa pa sa aking alaala ang aking karanasan noong taong 1983, hayaan ninyo akong ikwento ito ng buo sa inyo. Nakatira ako dati sa bayan ng Alfonso, Cavite. Doon na kami nakatira simula sa mga ninuno namin hanggang sa aking henerasyon. Yun daw kasi ang mahigpit na bilin ni Lolo Paron na tatay ni Lolo Jose, na tatay ni Lolo Turo, na doon na kami tumira habang buhay. Hindi raw kami aalis sa lugar na yon dahil doon daw ang aming swerte na magpapamilya. Pinaniniwalaan naman yon ni Lolo Turo kung kaya't maging kami ay doon na tumira. Maagang namatay ang aking ama dahil isa itong sundalo. Namatay ang aking ama habang nasa isang misyon. Kaya't ako na lamang, si Lolo Turo at ang aking ina na si Nanay Victoria ang magkakasama. Hindi na namin kasama sa iisang bahay ang ibang mga anak ni Lolo Turo dahil sa kanilang mga napangasawa. Iisang lalaki lang kasi ang aking ama kung kaya't siya ang natira sa poder ni Lolo Turo. Isa sa sikreto na pinakatatago naming pamilya ay may lahi kaming antingero. Sa dugo na raw namin yon, sabi sa akin ni Lolo Turo noong nabubuhay pa lamang siya. Sinubukan niyang ipasa ang mutya ng kidlat kay tatay pero hindi ito tinanggap ng aking ama. Yun daw ang naging dahilan kung bakit namatay si tatay ng maaga. Bago namatay si Lolo Turo, ay ipinasa niya sa akin ang mutya ng kidlat, ang tinatawag na paraan ng pagpasa ng mutya sa akin ni Lolo ay subo, kung saan isusubo ko ang mutya at lulunukin yun. Magdadasal ako ng halos 1 oras hanggang sa tuluyan yung malulusaw sa aking katawan. Pagkatapos yung ipasa sa akin ni Lolo Turo, ay marami siyang habilin sa akin at itinuro. Nagawa pa niya yung lahat
bago siya tuluyang binawian ng buhay. Naalala ko pa ang mga sinabi niya sa akin na hinding-hindi ko makakalimutan. Tandaan mo, Apo, gamitin mo sa tama ang mutya ng kidlat. May gagabay naman sa iyo oras na kinakailangan mo ng tulong. Magpapakita rin siya sa tamang panahon. Apo, gawin mo ang nararapat. Ikaw na rin ang magdedesisyon kung anong gagawin mo sa mutya kapag dumating ang araw na ipapasa mo ito sa iyong magiging anak. May kalayaan kang pumili kung anong mas makakabuti. Tandaan mo, mahal kong Apo, nasa tabi mo lang kami ng iyong mga ninuno. Gagabayan ka namin sa anumang laban. Puksain mo ang mga masasamang nilalang at mga masasamang tao. Simula nang may tangan na akong mutya, ay palagi na akong tumutulong sa mga taong nangangailangan hanggang sa lumaki na ako at maging isang ganap na pulis. Taong 1983, abala ang lahat sa presinto. Marami kasing mga kaso ang lumitaw sa taon na yun, lalong-lalo na sa aming bayan. Maraming mga krimen na nire-report ang mga tao araw-araw. Isang umaga, abala ako sa pagbabasa ng report nang bumukas ang pintuan ng aming opisina. Pumasok si Ethan na siyang kasamahan, partner at kaibigan ko sa trabaho. May dala-dala siyang isang supot ng pagkain. Sumisipol pa siya habang kumikindat sa akin. Nilapag niya sa aking mesa ang mga pagkaing dala niya at tinapik ako sa aking balikat. Ano na naman ang gimmick mo? At mukhang good mood ka na naman ngayong araw ah. Nako! Sinagot na ako ng niligawan ko, Bok! Kaya lilibre kita ngayong almusal! Aba, di congrats panay. Masaya ako para sa'yo. Pakaingatan mo siya at mahalin ha. Tandaan mo na ikaw ang pumasok sa mundo niya. Kaya wag na wag mo siyang sasaktan. Grabe ka naman makapagpayo pare. Parang pinapakonsensya mo naman ako. Kabisado ko na likaw ng bituka mo boy. Kaya wag ako. Binabalaan na kita ngayon pa lang oy. Oo na Bok. Seryoso naman talaga ako kay Golda. Hindi ko naman siya liligawan at gagawing nobya kung di ako seryoso sa nararamdaman ko. Mabuti naman kung ganun pare. O siya, kainin na natin tong libre mong almusal. Sana mamaya may tanghalian din, no? Ang tawag na sa'yo nun, abusado, Bok! Natawa na lamang ako sa sinabing yon ni Ethan habang iiling-iling. Kinain na nga naming dalawa ang binili niyang almusal. Pagkatapos naming kumain, ay bumalik na kami sa aming trabaho sa paggawa ng case report. Sa kalagitnaan ng paggawa namin ni Ethan ay biglang pumasok ang isa sa kasamahan namin na si Rolly. Sinabi niya sa amin na pinapatawag daw kaming lahat ni Sir Sergio para sa isang biglaang meeting. Tumayo naman kami ni Ethan at sumunod kay Rolly patungo sa office ni Sir Sergio. Pagdating namin doon ay hinintay pa muna namin na makarating ang lahat ng mga pulis. Pagkatapos nun, ay sinabi sa amin ni Sir Sergio na may nagaganap daw na nakawan sa isang bangko sa bayan ng Alfonso. Pinagplanuhan muna naming lahat kung paano namin mapipigilan ang nakawan at mahuhuli ang mga magnanakaw. Noong nakapagplano na si Sir Sergio, ay pinapunta niya kami kung saan nagaganap ang nakawan. Rinig na rinig namin ang mga iyak at sigaw ng mga empleyado sa loob ng bangko, habang ang mga magnanakaw na nasa 8 katao ay may mga dalang mga baril. Nakatutok ang kanilang mga baril sa ilan nilang hawak na tao.
Noong nakita nila kami, ay pinagbantaan nila kaming papatayin ang kanilang hawak na mga empleyado kung susugod kami. Bilang pinuno ng team namin ay hinila ko si Ethan at ibinigay sa kanya ang megaphone. Kunot ang noo niya na nakatingin sa akin. "Pambihira pare, subukan mo nga silang kausapin. Agawin mo muna ang atensyon nila habang kaming tatlo papasok ng palihim sa loob ng bangko. Iisa-isahin namin silang patutumbahin." Bok, paano kung magkagulo? Maraming mga tao sa loob. Baka may mapahamak. "Basta, magtiwala ka sa plano ko." Napakamot na lamang si Ethan sa kanyang ulo habang nagdadalawang isip kung susundin niya ang plano ko. Sa bandang huli ay sinunod niya rin ang utos ko. Tinapik ko siya sa balikat bago ko niyaya ang dalawang kasama namin na pulis. Tahimik kaming pumasok sa likod ng bangko habang si Ethan ay abala na kinakausap ang mga magnanakaw. Nakatago kami sa likod ng mga lamesa at mga kabinet. Dahan-dahang umaabante habang pinapanood si Ethan na nagpapatuloy sa kanyang ginawang pakikipag-usap. Mga kapatid! Kalma lang kayo! Pwede natin pag-usapan to ng maayos! Panawagan ni Ethan sa mga magnanakaw. Itinaas pa niya ang kanyang mga kamay upang ipakita na wala siyang balak na lumaban. Sa pakikipag-usap sa mga holdupper, sinenyasan ko ang dalawang pulis na kasama ko na pumesto sa magkabilang gilid. Hinugot namin ang aming mga baril, handa sa anumang mangyayari. Bigla kaming may narinig na sigaw mula sa isa sa mga hostages. Natigil ang lahat ng sandali at bumaling ang mga magnanakaw sa aming direksyon. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay kaming umarangkada. Mabilis na kumilos upang mapigilan ang mga magnanakaw bago pa sila makapagpaputok ng baril. Sa mabilis na kilos ay sinunggaban ko ang leader ng mga holdupper at agad na tinakip ang aking mga kamay sa baril nito. "Sumuko na kayo! Wala na kayong matatakbuhan pa!" Sa wakas at napasuko namin ang mga holdupper. Isa-isa silang nilagyan ng posas habang sinisigurado naming ligtas ang mga hostages. Lumapit sa akin si Ethan at ngiting-ngiti na umakbay sa akin. Pagkahuli sa mga holdupper ay dinala na namin sila sa presinto para ikulong. Binati naman ako ni Sir Sergio at ang mga kasamahan ko sa matagumpay na operasyon ng araw na yon. Dahil doon ay maaga kaming pinauwi ni Sir Sergio. Niyaya ako ni Ethan na uminom sa labas pero agad ko siyang tinanggihan. Kinakailangan ko pa kasing umuwi ng bahay para tulungan si nanay sa pagluluto ng hapunan. "Pasensya na talaga pare. Sa susunod na lang. Di ko naman kasi maasahan yung pamangkin ko si Benny. Bata pa yun at hindi pa matulungan si nanay." "O siya, sige Bok. Sa susunod na araw na lang. Iyain ko na lang ang nobya kung lumabas." Naghiwalay kaming dalawa ni Ethan, sakay ng aming kanya-kanyang motorsiklo. Pagdating ko sa bahay, ay abala na si nanay sa paghahanda ng mga sangkap para sa kanyang lulutuin. Agad ko siyang binati bago ako pumasok sa aming silid para magbihis. Habang nagbibihis ako, ay napatingin ako sa salamin. Nabigla pa ako nang makita ko si Taraki na nakatayo sa aking likuran habang hindi kumukurap. Kulay lupa ang kanyang balat, kulot na kulot ang kanyang buhok, habang kakaiba ang kanyang kasuotan kumpara sa akin. Isa siyang engkanto na siyang gabay ng aking mutya ng kidlat. Ilang buwan na rin siyang hindi nagpapakita at nakikipag-usap sa akin. Kaya alam ko kung ano ang pakay niya ng mga sandaling yon habang hinihintay akong makapagbihis. "May balita ba, Taraki? Sabihin mo sa akin kung ano yun."
May bagong salta na nilalang sa baryong ito, Rendon. Mag-iingat ka. Isa siyang malakas na aswang. Sa mga susunod na araw, mababalitaan niyo na maraming mawawalang mga tao. Kung ganon, hanapin mo ang nilalang na ito nang makausap ko siya at mapagbantaan. Sige, ako ang bahala, Rendon. Maraming salamat, Taraki. Napatingin ako sa aking likuran at wala na roon si Taraki. Mukhang umalis na ito para hanapin ang aswang na bagong lipat sa aming baryo. Nahagip ng aking paningin ang litrato naming dalawa ni Lolo Turo. Kinuha ko ito sa katinitigan ng mataman. Lo, nagsisimula ng responsibilidad ko. Marami ng mga dumarating na mga pangyayari na hindi ko inaasahan. Nagpapasalamat ako dahil nakakatulong ako sa kapwa ko dahil sa mutya ng kidlat. Gabayan mo sana ako palagi, Lolo, sa lahat ng mga laban ko. Ipinikit ko ang aking mga mata saka nag-usal ng dasal. Nilapag ko ang litrato sa maliit na mesa sa aking silid bago ako lumabas. Pagdating ko sa kusina ay tinulungan ko si Nanay sa pagluluto. Nang matapos ay sinundo ko na ang aking pamangkin sa kanyang paaralan. Tuwang-tuwa naman siya habang sakay ng aking motor. Binilan ko pa siya ng paborito niyang ice cream bago kami umuwi. Pagsapit ng 6:00 ay tumungo ako sa aking silid para dasalan ang mutya ng kidlat na nasa aking katawan. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na lumukob sa akin nang matapos kong magdasal. Pakiramdam ko ay sobrang lakas ng katawan ko ng mga sandaling yun. Kitang-kita ko ang munting boltahe na lumalabas sa aking mga daliri. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, ay tumungo na ako sa silid ko para magbasa ng mga kaso na nakabinbin. At habang nagbabasa ako, ay nakaramdam ako ng init sa aking katawan. Kumuyom ang aking kamay at pinakiramdaman ang buong paligid. Ilang sandali pa ay may narinig akong sumisigaw at humihingi ng tulong. Mabilis akong nagbihis ng aking uniforme at lumukso sa bintana. Ayaw kong malaman ni Nanay na umalis ako ng gabing yun, kung kaya't sa bintana ako dumaan. Binilisan ko ang aking pagtakbo patungo sa pinanggagalingan ng boses na aking naririnig. Pagdating ko sa abandonadong gusali, ay nakita ko ang mga kalalakihan na may binubugbog na isang lalaki. Nakagapos ang katawan nito sa isang upuan, kung kaya't hindi makalaban. Gabing-gabi na, pero gumagawa pa rin kayo ng krimen. Napatigil ang 5 mga lalaki, saka hinarap nila ako. Nakita ko na may mga baril silang hawak at mga pamalo. Ngumisi ang isa sa kanila, saka ko hinarap. Dumura siya sa sahig na parabang hinahamon niya ako sa isang bagay. Napangiti naman ako at pinalagotok ang aking mga daliri. Sinenyasan niya ang kanyang mga kasama na sugurin ako sa mga sandaling yun, pero agad akong nakaiwas sa kanilang suntok. Doon na nila ako mabilis na pinaputukan ng baril, subalit hindi tumama sa aking katawan ng bala. Nagmistula yung kahoy na tumama sa aking katawan. Gulat na gulat sila nang makita yon. Nanlalaki ang kanilang mga mata habang gulat na nakatingin sa akin. Unti-unti silang umatras, bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Lumapit ako sa kanila na ang mga matay nagliliyab sa determinasyon. Nilapitan ko ang lalaking kanilang binubugbog. Nang tignan ko ito ay wala nang malay. Hinarap ko muli ang 5 lalaki. Nang lapitan ko sila ay agad silang tumakbo ng mabilis palabas ng abandonadong gusaling yun. Ang isa sa kanila'y biglang napatid at napahantusay sa sahig.
Tumakbo ang dalawa pa, ngunit naharang sila ng mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Mukhang may nakapag-report na rin sa presinto dahil sa putok ng baril. Nakita ko ang leader na pilit pa ring tumakas, kaya agad ko itong hinabol at dinakba sa balikat. Natanaw ko si Ethan at ang iba naming mga kasama na naroon. Lumabas ako at ibinigay sa kanila ang leader ng mga kalalakihan. Sinabi ko sa kasamahan namin na kunin ang lalaking nabugbog at dalhin sa ospital. Bumaling ako kay Ethan na puno ng pagtataka ang mukha. Pare, nandito ka na? Pambihira! Ni hindi ko matandaan na kasama ka namin kanina. Malapit lang ang bahay sa abandonadong gusaling ito. Kaya agad akong tumungo rito para tignan. Nang masiguro namin na nakuha na ang lalaking nabugbog, ay humarap muli si Ethan sa akin. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala at pagkatuwa. Nalimutan mo na ba? Nasa kabilang barangay ang bahay mo, uy. Paano ka agad nakarating dito ng ganong kabilis, ha? Hindi ko makita ang motorsiklo mo. Ano ba talaga sekreto mo, Bok? Wala. Tinakbo ko lang. Minsan tumakbo ka rin para mabilis. Uy, seryoso nga. Matagal ko na napapansin ang kakaiba sa'yo, ha? Hindi ko lang masabi-sabi dahil baka namamalikmata lang ako. Umuwi ka na, pare. Kulang lang yan sa tulog. Ilang beses pa niya akong tinawag, pero hindi ko na siya pinansin pa. Nagpatuloy na ako sa paglalakad at pumasok sa patrol car. Nagpahatid ako sa kasama ko pauwi sa aking barangay. Tiningnan pa ako ni Ethan habang iiling-iling bago sila tuluyang umalis. Habang naglalakad pauwi sa bahay, ay naramdaman ko si Taraki na nakasunod sa akin. Anong balita, Taraki? Nahanap mo na ba ang kinaroroonan ng aswang? Hindi ko pa siya mahanap, Rendon. Nalibot ko na ang buong barangay, pero wala siya rito ngayong gabi. Sige lang, hintayin natin ang pagbabalik niya. Mauhuli rin natin siya. Dumaan ang mga araw na hindi pa nagpapakita sa akin si Taraki. Sa hinuha ko ay nilibot niya ang buong bayan ng Alfonso para hanapin ang bagong lipat na aswang sa aming bayan. Hinayaan ko na lamang siya sa kanyang ginagawa. Isang umaga ay pinatawag kami ng aming hepe na si Sir Sergio para na naman sa isang kaso at report na natanggap namin sa presinto. Inutusan niya kami na kailangan naming imbestigahan ang nangyari sa isang dalagang babae na ginahasa sa isang liblib na baryo ng Alfonso. Nang matapos niyang ipaliwanag sa amin ang nangyaring krimen, ay niyaya ko na si Ethan na umalis. Tumungo kaming dalawa sa kinaroroonan ng bangkay ng dalaga. Nasa ilalim ito ng isang malaking puno ng mangga. Nakahandusay ito at wala ng buhay. Hubot-hubad ito at naliligo sa sariling dugo. Pinaalis namin ang mga taong nag-oosyoso. Tiningnan ko ang buong katawan ng babae at sinuri ito. Noon ko napansin, nawakwak ang dibdib nito at maging tiyan. Nawawala ang puso at mga lamang loob. Halos masuka ako sa aking nakita at maging si Ethan. Lumayo na kami sa crime scene ni Ethan at tumungo sa isang sulok para pag-usapan ang krimen. Nawawala ang puso at lamang loob niya, Bok. Mukhang hindi lang rape ang intensyon ng gumawa nito sa babae, kundi mukhang maging ang mga lamang loob ay ibinibenta rin. Yun nga rin ang pansin ko, Bok. Bukod dun, may mga galos pa ang katawan ng babae na parang kalmot ng isang mahaba at matulis na kuko. Karumal-dumal ang ginawa ng suspect nito sa biktima. Hindi man lang sinawa. Mauhuli rin natin na may gawa nito sa kanya. Kailangan natin mapabilis ang investigasyon bago pa dumami ang kanyang biktima. Hintayin na lamang natin ang resulta ng autopsy para sigurado tayo sa mga pangyayari.
Tumango si Ethan sa aking sinabi bago kami muling bumaling sa bangkay ng biktima. Napakuyom ang kamay ko sa mga sandaling yun. Alam ko na hindi ordinaryong tao lang ang may gawa nun sa babae, kundi isang aswang. Bumalik na kami sa presinto ni Ethan ng araw na yun at gumawa ng mga hakbang kung paano namin mahuhuli ang sospek. Gabi na ako nang matapos sa ginagawa kong case report. Nauna nang umuwi kanina si Ethan dahil sinundo pa niya ang kanyang nobya. Habang sakay ng aking motor papasok ng aming baryo, ay naramdaman ko na lamang bigla ang pag-init ng aking katawan. Tumayo ang mga balahibo sa aking batok na para bang may nakatingin sa akin mula sa malayo. Pinatay ko ang makina ng aking motor at bumaba. Pinagmasdan ko ang buong paligid. Ako na lamang ang naroroon at halos lahat ng mga tao ay nasa loob na ng kanilang bahay. Napatingin ako sa aking relo at pasado 8:30 na ng gabi. Natanaw ko sa hindi kalayuan ang isang lalaking naglalakad patungo sa aking direksyon. Habang papalapit siya ng papalapit, ay mas umiinit ang mutya sa aking katawan. Kumuyom ang aking kamao nang mapagtanto na isang aswang ang lalaki. Tumigil siya sa paglalakad at tiningnan niya ako sa mga mata. Matagal kaming nagtitigan na dalawa bago siya umiwas ng tingin. Akala niya siguro ay malilimot niya ako sa mga oras na yon para sunod na biktimahin. Humakbang ako palapit sa kanya. Noon ko napagtanto na mukhang nasa edad 30 na ang lalaki. Mukhang malakas din ang tinatago nitong taglay dahil sa lakas na enerhiya na nilalabas ng aking mutya. Gabi na, Ginoo. Saan po ba ang lakad nyo? Lumikot ang mga mata niya nang tanungin ko yun sa kanya, pero mabilis din naman yun agad nakabawi. May pinuntan lang ako, sir. Mukhang bago ka rito sa baryo namin, ha? Ngayon lang kita nakita rito. Bagong lipat ka ba? Opo, sir. Kakalipat ko lang nung 1 linggo. Kung ganon, mag-iingat ka. Huwag ka ng gabi umuwi. Marami nagkalat ng mga masasamang tao ngayon at masasamang nilalang. Baka ikaw pa ang kanilang sunod na biktimahin. Sige ho. Maraming salamat ho sa paalala. Sige, mag-iingat ka. Mabilis siyang lumampas sa akin. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Tinignan ko siya mula sa kanyang likuran at napangisi ako nang mabatid na siya na ang hinahanap namin ni Taraki na aswang. Subalit, hindi ko pa siya kailangang kalabanin. Kinakailangan ko muna ng ebidensya na makakapagturo kung siya nga ba ang aswang na gumagambala sa aming bayan o kung may iba pa siyang kasamahan. Naramdaman ko si Taraki sa aking likuran na mga sandaling yun. Hinintay ko siyang magsalita habang hindi inaalis ang tingin sa papalayong bulto ng lalaki kanina. Siya si Buhawi, Rendon. Siya ang sinasabi kong bagong lipat na aswang dito sa inyong baryo. Ano ang plano mo ngayon? Nasisiguro mo bang siya nang hinahanap natin pumaslang sa dalaga noong isang gabi? Baka may iba pa siyang kasamahan na nagtatago sa kabilang bayan. Oo, Rendon. Sigurado akong siya yun. Kinakailangan mo ng kumilos bago pa siya may mabiktimang iba. Kung ganon, kinakailangan ko siyang sundan bukas. Hanapin mo pa ang iba niyang kasamahan. Nang sa ganon, ay makausap natin sila, Taraki. Tumango si Taraki sa aking sinabi bago siya naglaho na parang bula. Ako naman ay muling sumakay sa aking motor at umuwi. Kinabukasan, nagpaalam ako kay Ethan na may pupuntahan ako kaya't hindi ako makakapasok sa trabaho. Ilang beses niya akong tinanong kung saan ako pupunta pero hindi ko sinabi sa kanya. Sinundan ko si Buhawi sa araw na yon. Pumunta siya sa bayan
para mamili ng mga pangangailangan niya at pagkatapos ay umuwi na sa kanyang inuupahang bahay. Wala akong napapansin na kakaiba maliban sa nakasarado niyang mga bintana na para bang may itinatago siya sa loob. Tumambay ako sa isang tindahan malapit sa bahay ni Buhawi. Nagpanggap akong umiinom ng alak doon habang palihim na nakamasid sa kabuuan ng bahay. Ilang sandali ang lumipas nang lumabas si Buhawi para magbilad ng kanyang mga damit. Hindi ako makatiis kaya tumayo ako mula sa aking kinaupuan at lumapit sa harapan ng kanyang bahay. Nagulat siya nang makita ako. Bigla niyang iniwan ng sinampay na mga damit at lumapit sa akin. Sir, may kailangan ho ba kayo? Pwede bang makigamit ng banyo? Kanina pa kasi ako naiihi eh. Hindi ko na mapigilan. Sige ho sir, pasok kayo. Nako, salamat Pasensya ka na sa abala. Talagang hindi ko na matiis eh. Saan ba banda ang banyo? Halika sir, ituturo ko. Tumango ako sa kanya at peking ngumiti. Sumunod ako sa kanyang likuran nang pumasok siya sa kanyang inuupahan na bahay. Pagkapasok ko agad sa loob, naamoy ko agad ang malansang amoy. Parang napupuno ng karne ang buong bahay dahil sa matinding amoy na yon. Dumaan ako sa kusina at napansin ko na may bahid ng dugo ang kanyang lababo. Mukhang hindi pa niya yon nalilinis. Naroon pa ang ilang kutsilyo na kanyang ginamit. Pinigilan kong masuka dahil sa matinding amoy nang matapat na ako banda sa banyo. Mukhang napansin niya ang pagduwal ko kaya agad siyang nagsalita para humingi ng pasensya sa akin. Pasensya ka na sa amoy sir. Hindi ko pa kasi naayos dito. Naglakad siya papunta sa isang pinto malapit sa banyo. Binuksan niya yon na walang pag-aalinlangan. Dito ko nilalagay ang mga pinamimili ko. Pagbukas ng pinto, lumantad sa akin ang isang maliit na silid na puno ng mga kahon at plastik na bag. Naramdaman ko ang bigat ng hangin, tila mas lumala pa ang amoy. Lalo akong kinutuban, pero sinubukan kong itago ito. Lumapit siya sa isang malaking kahon at binuksan ito. Sa loob, nakita ko ang mga pakete ng karne. Ang negosyo ko ho kasi ay magbenta ng karne ng mga manok at baboy sa tindahan. Ang mga ito ay bibenta ko mamaya sa bayan. Kinakailangan ko lang ng malalagyan para makarga ko itong lahat patungo sa bayan. Ito ho ang dahilan ng amoy. Wala lang akong oras para maglinis. Tumawa ako ng bahagya, saka siya tinapik sa kanyang balikat. Pilit kong pinapagaan ang sitwasyon para hindi rin siya maghinala sa akin kung bakit ako naroroon. Bakit ka ba yata nagpapaliwanag sa akin? Nandito lang ako para gumamit ng banyo. Kaya ko naman ang amoy at naunawaan ko na ganun talaga kapag nagbebenta ng mga sariwang karne. Napansin ko ang pagngiti niya ng bahagya at tumango. Nagpaalam na ako sa kanya para pumasok na sa loob ng banyo. Pagkasara ko ng pinto ay naglaho ang ngiti sa aking mga labi. Pilit na tinatago ni Buhawi ang kanyang tunay na pagkatao, kung kaya't gumawa agad siya ng palusot para hindi ko siya mahuli. Pero sigurado ako na hindi karne ng baboy o ng mga manok ang nasa mga kahon na yun, kundi mga lamang loob na nakukuha niya mula sa kanyang mga biktima. Makaraan ang ilang sandali ay lumabas ako ng banyo. Naroon pa siya sa kusina at kasalukuyan na naglilinis ng lababo. Tinanguan ko siya at nagpasalamat. Hinatid naman niya ako palabas ng kanyang inuupahang bahay. Habang papalayo ako, ay ramdam ko ang malalim niyang titig sa aking likuran. Pagdating ko sa presinto ng hapon, ay agad na ibinalita sa akin ni Ethan ang tungkol na naman sa isang dalaga. Tulad din ito sa kaso noong isang araw
sa isa ring dalagang. Sa tingin mo pare, anong dahilan ng suspect na ito para gawin niya yun sa mga dalaga? Di niya nalang ginagahasa Kinukuha pa niya ang mga lamang loob. May matindi pa siyang galit sa mga kababaihan kaya niya ginagawa ito. Mukhang lulong sa droga may gawa nito Hindi, Ethan. Sa hinuha ko ay mga dalaga ang punterinya niya dahil mabilis niya lang patayin. Wala itong laban sa lakas niya. Kinukuha niya mga damit ng mga ito para palabasin na rape. Pero ang totoo, hindi yun ang intensyon niya. Anong ibig mo sabihin pare? Binasa mo na ba ang autopsy report? Tumawa ng bahagya si Ethan habang napakamot sa kanyang ulo. Napairap ako sa kanya sabay bigay ng autopsy report na nakapaloob sa isang brown envelope. Kinuha niya yon sa kabinasa. Walang makitang ebidensya na rape nga ang ginawa ng suspect sa mga biktima. Ibig sabihin, hindi yun ang habol niya sa mga babae, kundi ang mga lamang loob ng mga ito. Hindi siya isang normal na tao, kundi isa siyang aswang. Napatawa ng malakas si Ethan sa buong opisina namin nang marinig niya ang sinabi ko. Umiling na lamang ako at kinuha mula sa kanya ang resulta ng autopsy. Hindi ko naman inaasahan agad na maniniwala siya sa sinabi ko na isang aswang ang may gawa nun sa mga biktima. Pambira pare! Pati ba naman ikaw naniniwala sa mga kwentong aswang na yan? Wala nang aswang sa panahon natin ngayon, no? Kaya imposible na aswang ang may gawa nito sa kanila. Bahala ako kung ayaw mong maniwala. Basta ako, sigurado ako. Huhulihin ko siya at pagbabayarin sa mga ginawa niyang kasalanan. Pagsisisihan niyang tumuntong siya rito sa Alfonso. Tama na yan pare. Kumain na lang tayo at baka gutom lang yan. Bawasan mo na mga pakikinig sa mga drama sa radyo at baka yan ang dahilan lang kung ano-anong iniisip mo. Balis ka nga sa harapan ko. Wala ka talagang kwentang kausap. Patawa-tawa siyang lumabas ng opisina. Ako naman ay napasandal sa aking upuan habang iniisip ko kung paano mahuhuli sa akto si Buhawi. Pagsapit ng 6:00 ay naisipan kong abangan si Buhawi sa labas ng kanyang bahay. Nagtago ako sa pader habang inaabangan siyang lumabas. Makaraan ng ilang sandali ay lumabas na rin siya. Panay ang tingin niya sa paligid na parabang sinisigurado niya kung may makakakita ba sa kanya o wala. Nagsimula nang maglakad si Buhawi patungo sa madilim na parte ng eskinita. Sinundan ko siya ng palihim. Bigla siyang huminto at tumungo sa masukal na gubat sa aming baryo. Nagkubli agad ako sa isang punong kahoy nang makita ko siya na huminto muli at tumingala sa langit. May inusal siyang isang Latin na dasal habang nakatingin sa buwan at nakabuka ang kanyang dalawang braso. Makaraan ang ilang sandali ay bigla siyang tumuwad. Patuloy lamang ang pagdarasal niya na parabang nagpapalit siya ng anyo ng mga sandaling yun. Mas lalong uminit ang mutya sa aking katawan. Mabilis nagpalit ng anyo si Buhawi. Unti-unting napunit ang suot niyang damit. Humaba ang kanyang mga kuko sa kamay at nagpakawala siya ng kakaibang huni ng hayop na noon ko lang narinig. Hindi na isang tao ang kanyang anyo, kundi nagmistula siyang isang asong tao. Mahaba ang kanyang mga biyas. Matutulis ang kanyang mga ngipin habang naglalaway. Humaba rin ang kanyang dila at nanlilisik ang kanyang mapupulang mga mata. Isa nga siyang aswang. Napangisi ako habang unti-unti akong humahakbang palapit sa kanya. Noong maramdaman niya ang presensya ko, mabilis siyang bumaling sa akin. Bakas ang gulat sa mga mata niya nang makita ako, pero agad naman siyang ngumisi. Anong ginagawa mo rito? Sinundan kita. Alam ko may tinatago ka at hindi nga ako nagkamali. At ano naman ang gagawin mo ngayong alam mo na? Alam kong kailangan kitang pigilan. Hindi kita hayaang muling pumatay ng gabing ito. Alam ko rin
na ikaw ang may gawa sa mga dalagang namatay nitong nakarang araw at hindi ako makakapayag na may iba ka ulit na mabiktima. Tumawa si Buhawi na para bang may nakakatawa sa sinabi ko. Nanlilisik ang mga mata niyang muli akong tignan, pero hindi ko iniwas ang tingin ko sa kanya at sinalubong ko yon. Tama nga ang hinala ko na may taglay kang mutya sa katawan mo. Kaya siguro ang lakas ng loob mong sundan at pigilan ako. At sinong nagsabing kaya mo ako? Hindi ko sinabing kaya kita. Sinabi ko lang na pipigilan kita sa binabalak mong gawin ngayong gabi. Hindi ako makapapayag na ang isang aswang na tulad mo ang magdadala ng lagim dito sa baryo. Bilang isang pulis, tungkulin ko na pigilan ng isang katulad mo. Maghunos dili ka. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Hindi mo alam ang tunay kong tinataglay na lakas. Huwag ka masyadong kampanteng matatalo mo ako dahil sa mutyang tangan mo. Bakit hindi natin subukan? Nang sa ganon ay malaman natin kung matatalo kita o matatalo mo ako. Nagbabaga ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Mabilis siyang sumugod gamit ang matutulis niyang mga kuko na nakahanda ng sugatan ako. Agad akong umiwas at sa isang iglap, inundayan ko siya ng malakas na hampas. Nagsimula ang matinding labanan at alam kong hindi magiging madali ang labanang ito, ngunit hindi ako aatras. Kailangan kong gawin ang lahat upang mapigilan siya. Napakuyom ang aking kamao. Pakiramdam ko ay naglalabas yun ng bolta-boltahing kuryente. Tinignan ko si Buhawi at malakas ko siyang sinuntok sa kanyang tiyan. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan ang lakas ng aking suntok, dahilan para tumilapon siya sa kakahuyan. Hinang-hina siyang tumayo. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan kung saan ko siya sinuntok. Ngunit ngumisi lang siya at muling hinagod ang kanyang katawan. Para bang wala man lamang epekto ang suntok ko sa kanya kanina. Mabilis ulit siyang tumakbo palapit sa akin gamit ang mga matutulis niyang kuko. Agad niya yung hinampas sa akin. Hindi ko inaasahan na may dala yung malakas na hangin na para bang may kasama pang puwersang hindi pangkaraniwan. Napaluhod ako sa lakas ng tama. Ramdam ko ang matinding sakit sa aking tagiliran, ngunit hindi ako nagpatalo sa kirot. Agad akong tumayo at tumingin sa kanya. Ang mga mata ko'y puno ng determinasyon na matalo siya sa gabing yun. Mukhang mas malakas ka nga kaysa sa inaakala ko. Akala mo ba'y madali akong patubahin? Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Kaya hindi mo ako matatalo. Hindi man, pero magagawan ko yun ng paraan. Hindi ko lang inaasahan na ang isang aswang na tulad mo ay may tangan ding mutya ng hangin. Nakapagtataka kung paano ka nagkaroon ng mutya, gayong isa kang masamang nilalang. Wala ka na doon. Hindi mo na kailangang malaman pa kung paano napasa kamay ko ang mutyang ito. Sumugod siyang muli. Mas mabilis at mas mabagsik. Ngunit handa na ako. Itinuon ko ang aking pansin sa kanyang mga galaw. Pilit na hinahanap ang kanyang kahinaan. Sa isang iglap, umiwas ako sa kanyang atake at tinamaan siya ng isang malakas na sipa sa kanyang likod. Napaaray siya, ngunit hindi pa rin siya bumibigay. Kahit malakas na ang boltahe ng kidlat sa aking kamay, ay hindi pa rin siya sumusuko. Hinding-hindi mo ako matatalo. Ikaw ang papatayin ko ngayong gabi. Sagabal ka sa plano ko! Tingnan natin kung sino mamamatay sa ating dalawa! Hinanda ko ang sarili para sa susunod na pag-atake. Alam kong mahirap ang laban namin ni Buhawi, ngunit hindi ako aatras. Kailangan kong gawin ang lahat upang mapigilan siya.
Kailangan kong protektahan ang mga inosenteng tao mula sa kanyang kasamaan. Tumingala ako sa langit at nag-usal ng isang dasal. Tinatawag ko ang kidlat sa kalangitan habang humihingi ako ng tulong sa aking mutya. Dumilim ang langit. Natabunan ng maitim na ulap ang maliwanag na buwan. Unti-unti kong narinig ang sunod-sunod na kulog. Napansin ko ang pagkabahala sa mukha ni Buhawi. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan ng mutya ng kidlat na aking tinatawag. Anong ginagawa mo? Tatapusin ko ang laban natin, Buhawi. Haharapin mo ang hustisya ng mutya ng kidlat! Biglang kumidlat sa kalangitan. Muntik na siyang matamaan dahil agad siyang nakaiwas. Bumakas ang takot sa mga mapupulang mata ni Buhawi. Isang malakas na kidlat ang tumama sa lupa malapit sa amin. Nagdala ito ng malakas na alon ng enerhiya sa lupa. Tumigil si Buhawi, halatang natakot sa hindi maipaliwanag na puwersa. Humakbang ako palapit sa kanya habang nararamdaman ko ang bulta-bultahing kuryente na nasa aking dalawang kamay. Wala ka ng takas, Buhawi! Sumuko ka na! Hindi mo ako matatalo! Hindi ako susuko! Muli kong tinawag ang kidlat. Isa pang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sa pagkakataong ito, isang mas malakas na kidlat ang tumama kay Buhawi. Napaluhod siya. Itinukod niya ang kanyang dalawang kamay sa lupa. Nilalabanan niya ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa sakit na dala ng kidlat. Nilapitan ko siya at sinabihang subuko na habang tinatanaw ang kanyang anyo na nagiging mas mahina. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay na may mahabang kuko at agad niya yung hinampas sa akin. Pero agad ko siyang sinuntok sa kanyang muka. Sumuka siya ng itim na likido sa aking pagkakasuntok. Nanghihina siyang tumayo at ngumisi sa akin. Kitang-kita ko pa rin sa mga mata niya ang determinasyon na hindi siya susuko kahit napatayin ko siya sa mga sandaling yun. Tingnan natin kung matatalo mo pa ako. Malakas siyang nagpakawala ng alulong. Para siyang aso na nauulol habang nakatingala siya sa langit. Unti-unti siyang tinubuan ng pakpak sa kanyang likuran. Nasasaktan siya pero tinitiis niya ang bagay na yon para lamang lumakas. Lumipad siya ng mabilis paitaas at nagpaikot-ikot sa aking uluhan. Tila nagpapakita ng kanyang bagong lakas at kapangyarihan. Ang bawat kumpas ng kanyang pakpak ay nagdudulot ng malakas na hangin na tila nagpabagsak sa akin. Ngunit hindi ako takot. Hinanda ko ang aking sarili. Inaasahan ng kanyang susunod na pag-atake. Alam kong kailangan kong manatiling matatag at mabilis upang harapin ang bago niyang anyo. Sa dala ng hangin ng kanyang pakpak, ay para akong hindi makatayo ng tuwid. Nagpakawala muli siya ng isang malakas na alulong. Ang kanyang mga matay nagbabaga sa galit at kagutuman. Bumaba siya mula sa ere. Mabilis na sumugod sa akin. Inihanda ko ang aking sarili at pinagtibay ko ang aking katawan. Alam kong ito na ang huling pagkakataon upang mapabagsak siya. Sa bawat galaw niya, umiwas ako at sinubukang makahanap ng pagkakataon upang makaatake. Alam kong kailangan kong maging mas mabilis at mas matalino upang magtagumpay. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi pati na rin sa diskarte at determinasyon. Hinawakan ko ang kanyang pakpak at malakas ko siyang binalibag sa lupa. Noong bumagsak siya, ay agad ko siyang sinakyan sa kanyang tiyan at sunod-sunod na pinagsusuntok sa muka.
pero malakas niya akong itinulak at hinampas ng kanyang matulis na mga pakpak. Nasugatan ako sa aking braso na siyang dahilan ng pagtawa niya ng malakas. Muli siyang lumipad pa itaas at bumulusok pa ibaba mula sa ere. Maya-maya ay mabilis siyang sumugod sa akin. Pinalagotok ko ang aking kamay at binigyan ko siya ng malakas na suntok na may kasamang kidlat. Sumiklab ang laban. Bawat galaw at atake ay puno ng puwersa at bilis. Umiwas ako sa kanyang mga hampas at tinatamaan ko siya ng mga suntok at sipa sa mga kahinaan na nakita ko kanina. Ngunit bawat tama ko, siya'y tila mas lumalakas at mas nagiging mabagsik. Sa isip ko na mga oras na yon ay baka hindi ko matalo si Buhawi. Pero habang humihinga ako ng malalim ay nag-iisip ako ng bagong estratehiya na magpapabagsak sa kanya. Sa gitna ng laban, naalala ko ang aking mutya. Muli kong tinawag ang kapangyarihan nito. Umaasang magbibigay ito ng sapat na lakas upang tuluyang maputumba si Buhawi. Biglang lumiwanag ang paligid. Nagmula sa aking mutya ang isang matinding liwanag na bumalot sa akin. Naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya sa aking katawan na nagbigay sa akin ng bagong lakas. Sumugod ako kay Buhawi, mas mabilis at mas malakas kaysa kanina. Sa bawat galaw, umiwas ako sa kanyang mga atake at binigyan siya ng sunod-sunod na tama sa kanyang mga kahinaan. Sa wakas, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang dibdib, dahilan upang siya'y mapaluhod sa lupa. Hingal na hingal siyang tumingin sa akin, ang mga matay puno ng pagkatalo at pagod. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi! Hindi! Kitang-kita ko ang pagsuka niya ng itim na likido. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatingin sa akin na puno ng galit at pagkamuhi. Makaraan ang ilang sandali ay nawalan siya ng buhay. Huminga ako ng malalim at tinanaw ang kanyang bumagsak na anyo. Alam kong tapos na ang laban. Ang kapayapaan ay muling nanumbalik at ang mga tao ay ligtas na mula sa kanyang kasamaan. Tumingala ako sa langit at muling nagpasalamat sa aking mutya. Alam kong marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa mga sandaling yun, ramdam ko ang tagumpay at kapayapaan. Isa na namang araw ng tagumpay para sa akin at isa na namang kalaban ang napatahimik. Ang mga ulap ay unti-unting naglalaho at ang buwan ay muling nagliwanag. Naramdaman ko si Taraki na nasa aking likuran. Nang lingunin ko siya ay nakangiti siya sa akin. Yumuko siya upang magbigay ng galang. Pagbati rin doon sa isang matagumpay na laban. Natalo mo si Buhawi. Salamat din sa gabay mo, Taraki. Sa ngayon ay manunumbalik na ang kapayapaan sa buong bayan ng Alfonso. Pero sigurado ako na lumipas na ang mga buwan at araw ay may panibago na namang kapahamakan na nagbabadya. Sa ngayon ay kinakailangan mo nang umuwi para magpahinga. Ako na ang bahala sa katawan ni Buhawi. Maraming salamat sa tulong, kaibigan. Tinapik ko si Taraki sa kanyang balikat bago ko nilisan ang gubat na yun. Pagdating ko sa bahay, ay naabutan ko si nanay at ang aking pamangkin na si Benny na prenteng nakaupo sa sala habang nanonood sila ng telebisyon. Gulat na gulat si nanay sa ayos ko. Agad siyang tumayo at nilapitan ako para tignan. Ilang beses niya akong tinanong kung anong nangyari sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na ayos lang ako at wala siyang dapat ikabahala. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa pakikipaglaban ko sa aswang.
Dahil kapag nalaman niya yon, paniguradong magagalit siya kapag nalaman niyang tinanggap ko ang mutya ng kidlat mula kay Lolo Turo. Hindi naman nagtanong si nanay at pinagbihis na niya ako para kumain na kami ng hapunan. Kinabukasan ay pumasok ako sa presinto. Gulat na gulat si Ethan nang makita ang mga pasako sa mukha. Pare! Ano ba yan? Bakit may mga pasaka sa mukha? Wala naman tayong misyon kagabi ah. Nakipag-away ka ba? Hindi pare. Nakipaglaban ako sa aswang. Seryoso ba yung sinasabi mo? Siguro, nagtrabaho ko na naman mag-isa no? Bakit ba hindi mo ko sinama? Hindi na kita sinama dahil baka ikaw pa ang unang tatakbo oras na makita mo ang aswang. Umiling na lamang si Ethan habang nakasimangot na nakatingin sa akin. Hindi ko naman siya masisi kung ayaw niyang maniwala sa sinasabi ko sa kanya. Alam ko naman na hindi ka panipaniwala ang tungkol sa mga aswang, lalo pa at galing siya sa syudad. Lumipas ang mga araw at wala nang balita tungkol sa pagkamatay ng mga dalaga sa aming bayan. Isinarado na ng aming hepe ang tungkol sa kasong yun dahil hindi naman maipaliwanag ang pangyayari. Isa pa, ako lamang din ang nakakaalam sa misteryosong pangyayaring yun. Gabi na nang umuwi kami ni Ethan galing sa pag-iimbestiga sa kabilang bayan tungkol sa lalaking nagpakamatay. Sakay ng aking motor si Ethan at hinahatid ko siya sa kanila nang bigla kaming makarinig ng munting pagaspas sa itaas. Itinigil ko ang aking motor nang maramdaman ko ang pag-iinit ng aking katawan. Pare, bakit mo tinigil ang motor? Tumahimik ka, Ethan, kung ayaw mong tangayin ng manananggal. Tumawa siya ng malakas dahil sa aking sinabi. Pero ang tawa niyang yun ay napalitan ng sigaw nang bigla siyang tangayin ng manananggal. Nagpumiglas si Ethan mula rito pero hindi siya binitawan ng nilalang. Hinabol ko ang manananggal at mabilis ko siyang binato nang napulot kong bato sa gilid ng kalsada. Dahil doon ay nabitawan niya si Ethan. Mabilis akong tumakbo papunta sa kanya para saluhin siya mula sa pagbagsak. Nanginginig siya habang nakatingin sa akin at sa manananggal na lumilipad na naman patungo sa aming dalawa. Pare! Aswang! Ano gagawin natin? Ano pa ba ang silbi ng baril mo? Aligaga niyang binunot ang baril sa kanyang tagiliran at sunod-sunod na pinaputukan ang manananggal pero mabilis din itong nakaiwas. Napapikit na lamang ako ng mariin at hinila kong patayo si Ethan. Ako na ang bumunot ng baril at inasinta ko sa ulo ang aswang. Bumulusok ang manananggal paibaba habang nangingisay ito. Pero nagulat ako nang bigla nito akong hilahin sa paa at tangayin pa itaas. Hindi ko akalain na magagawa niyang manlaban kahit marami na itong tama ng bala ng baril. Nagpumiglas ako mula sa kanyang pagtangay sa akin. Sinubukan kong abutin ang kanyang kamay para ibalibag siya nang hindi ko siya maabot. Tanaw ko si Ethan na tumatakbo at sinusundan kami ng manananggal. Dinala ako ng manananggal sa isang abandonadong gusali at doon niya ako hinagis. Napasubsob ako sa semento. Nakita ko ang kalahati niyang katawan. Mabilis siya roong tumungo para maging buo siya. Tumayo ako ng dahan-dahan at tuluyan ko siyang hinarap. Isa siyang babae nang bumalik sa normal ang kanyang anyo. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Sumigaw siya na pagbayaran ko raw ang pagpatay ko kay Buhawi. Noon ko napagtanto na kasamahan siya ni Buhawi. Tinawid niya ang pagitan naming dalawa at mabilis niya akong kinalmot sa aking dibdib gamit ang mahahaba niyang kuko. Agad ko siyang hinawakan sa braso at binalibag sa haligi ng gusali.
Nangibabaw ang sigaw niya sa 4 na sulok ng gusali. Pero hindi siya tumigil at mabilis siyang sumugod muli patungo sa akin. Bago pa niya ako makalmot muli, binunot ko uli ang baril na nasa aking tagiliran at inasinta ko siya ng sunod-sunod sa kanyang ulo. Nangingisay siyang bumagsak sa semento habang nakatirik ang kanyang mga mata. Bumuntong hininga ako at muling sinabihan si Taraki na siya na ang bahala sa bangkay ng aswang. Palabas na ako ng abandonadong gusali nang makasalubong ko si Ethan na tinatawag ang pangalan ko. Pare! Ayos ka lang ba? Nasaan na ang manananggal? Nasaan? Wala na. Tapos na. Halika na't umuwi na tayo. Napatay mo ba siya? Oo. Kaya umuwi na tayo. Ngayon, naniniwala ka na bang may aswang, pare? Tumango siya ng ilang beses habang nanginginig pa rin. Gusto kong matawa sa naging reaksyon na yun ni Ethan pero pinigilan ko. Simula noon ay naniniwala na siya sa sinasabi kong may aswang. Siya pa ang nagkwento sa mga kasamahan namin sa presinto ng karanasan namin yon. Ang iba ay naniniwala sa kanya at ang iba naman ay hindi. Habang lumilipas ang panahon, ay nawawala na rin ang mga masasamang nilalang sa mundo. Pero nararamdaman kong nakatago lamang sila sa dilim at naghihintay ng pagkakataon na makapagbiktima. Mayroon pa ring naniniwala pero mayroon ding hindi. Sa ngayon ay nasa akin pa rin ang mutya ng kidlat at balak ko itong isama sa kabilang buhay. Ayaw kong ipamana ito sa aking anak na panganay dahil gusto kong mabuhay siya ng normal at payapa kasama ang kanyang pamilya. Wakas.